Mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa patag-usa niya karon. Salamat po ko sa maayong pag-abot ni early. Ato mga nanggiampo ang iyahang pagbiyahe. So, mingaw po ni atong anak mawala nato. Dugay na sa early dito Singapore. Ako na unta ng balhino ng Singapore, tikala dapit. Dool-dool na lang. So, salamat sa special presentation, special ni Anperne. Kasi tata, liwat ko na Anperne. Amot din ko, nalibog man ko diin na sila kung Mike Tingog. Kaysa ilang kaliwat, ilang misis na ko, mula mo yung Mike Tingog nila. Sa iyang papa siguro. Murag akong paminaw, na siyang father side siguro. Ay noon, may man po nagtingog tata, tata di ay. May man po nagtingog na, pero kanang maningka pa. Nakainom daw ko istorya ni Jijit ba, kay almost early. Kana si early, gamay pa na si Anperne. Gipakuan na siya, isa, di. Bantay rin ko ni si Anperne, gamay pa na kay siya ba. Ngunit si early nga, may pa magbantay kung liho lala niya. Pirtim ginilihukat gamay pa kayo. So, tingala mo lang gani nga pagkadako na formal naman kayo. By the way, nag-announce sa atong commitment atong last Sunday pa. Dayon atong next Sunday, atong last Sunday, doon ay naghatag og tag 1,000. Sa tapat 2,000 na. Doon na pa yung naghatag og 300, 2,300 na. So akong plano ano niya siya, og maabot siya og 5,000 siguro anytime maabot og 5,000. Ako na ning ipadala. Padala naman tay na may address sa kitse padalaan. So mao na magkuan na lang ta magpaabot lang ko paabot og 5,000 kay naa may 2,300. So mapadala ni nato niya. So, atong i-maintain lang niya siya. Anytime nga na ay mapadala, ato rin padala niya. Muna atong commitment kanto ni atong missionary sa Vietnam. So, ako lang mong taga-ag warning, DJ warning pahinomdom lang nga. Daghan na kayo mga kasimbahanan karon na makita nato nga naana ta sa katapusang mga panahon ba. Kay daghan na kayong ning apostatize. Kana bang sa una insakto ra ang gibarugan, pero pagka later on karong panahon na utro na ilang gibarugan. For example, kaniadto nagtuo sila nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo sa dugo ni Jesus Christ. Karon wala na gihinganlan nag bloodless gospel nga inon lang ka na bersikulo, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Imo nang tawagon si Jesus Christ, maluwas ka. That is bloodless gospel. Kay ang kaluwasan God hibalon sa nimo, explain sa nimo ang 1 Corinthians 15:1-4, kanang 1 Corinthians 15:1-4. Kay naaman din ang dugo, how Christ died. So, dayon dili tam tingala nga ang kadaghanan karong kasimbahanan ning apostatize na. By the way, kita nagbarog tang atong kaluwasan pinagi sa pagtuo sa dugo. Romans 3:25. So, pagpaminaw na ko sa mensahe niya, wala dayta anang nga kuan ba, nga kriteria. Ikaduha, nganong ingon ana ang ilang gibarugan tungod kay ang gigamit nilang Bible, New International Version. Wala sila mogamit og King James Version. Sa una, gamit sila King James Version, pero ingon sila lisod kuno, mas sayon mga noon, mas lisod kuno mo nang wa na sila mogamit og New International Version nga ang ubang mga bersikulo gipangkuha na. For example, verse 34. Ang sunod, verse 36. Wala na itong 35. Ingon na ba nga example? O na example diha. So,
mao na naa siyang ang kadaghanan karon naggamit og international version bisan pag kanang American version naagapon na yung mga perversion. So kita padayon ta sa King James version. Mao na ang atong gamit ng Biblia. Ang atong binisaya na sa King James version. Wala siya. Dayon ang mga kasimbahanan karon wala na magwali og rapture. Dili na magwali, wala na sila magwali og rapture. Naiuban ga wali og rapture pero ang rapture nila post-tribulation ba mahuman ang tribulation isa rapturon. Dayon ang uban ga parog anang mid-trib nga ang rapture kuno katunga-tunga sa tribulation. As 7 years man ang tribulation, katunga-tunga kuno rapturon. Kita ang atong gibarugan is pre-tribulation rapture. Mauna atong gibarugan dinhi. So naminaw ko sa usa ka magwawali bahin sa apostasy. Tatanan niyang puyen sa ana pasado ta. Ko arang pasado ra gid pasado gid ta. So mo nang dalipay kay ko dako sa maong nadungog nako ang mensahe. So mauna na siya atong mga development. Balik ko na ko katong atong commitment anytime nga siguro maabot na 5,000 atong ipadala na sa atong missionary. Okay, di ta magdugay, nindog ta. Taas-taasan ni atong, by the way, sa dili pa nato ni basahon, mao ni ang background na niya siya, si Job ni. Na istoryahan man ni kadot ni Jade ganiha. Si Job usa ka taong obedient ka si Ginoo. Obedient ka siya si Ginoo. Na one time dito sa langit, nagtapok ang mga angels dito kay fellowship sa Ginoo. Si Lucifer nga gihagbong niya sa third heaven, naaman sa second heaven siya nagpuyo. Pero wa pod siya bawali kung mag-conference dito mga angel, mato gyapon siya. So nakita siya sa Ginoo, di magagikan gipangutana si Satan na siya, Satan na di na Lucifer. Di magagikan sa maadtos kuno siya to and pro, aris ubos, aris taas siya. Di na si Ginoo, kita ba nimo Job dito? Siya nakita nako, imo mo gud siya gipanalanginan, mao na siya nga kanunay nagtawag nimo, obedient kay na nimo kay gipanalanginan nimo siya. Kay si Job ang sa una god kung tawgon kag dato. Daghang kag camel, daghang kag kanang turo nga baka kanang igdadaro, daghang kag asno, daghang kag karniro mga tausan-tausan na naa siya. Kaniadto mao na nga tawgon kag dato kayo. Karon lahi man. Karon lahi panitan ang imong balay mansyon na siya dayon daghang kag deposit, daghang kag sakyanan, na pa kay negosyo, mga unsa ba negosyo ni na kana imong dato kay nagla. Mao na karon pero kanadto ingon ana. So obedient kay si Job. Dayon ingon ang yawa nga imo man panalanginan no. Di ayo na panalangin Ug di na nimo panalanginan tuglohon ka na. So gitistingan gialaw sa Ginoo nga testingan si Job. Grabe kayo ang testing ni Job. Pero ang iyang mga animals gipapatay siya wa. Nangamatay tanan. Tunod namatay ang iyahang mga anak. Namatay. Dili ba sayo namatay anak. Namatay ang mga anak. Dayon hangtod nga si Job gihubag-hubagan. Buwels ba? Buwels. Ingon ko diyang asawa Job. Ayaw na sige kampo alang imong Ginoo. Biyae na lang kampo. Saan naman imong mahitabo baho naman kay ka?
Kanagong makakita siya buak ka kulon, lipay kay siya. Kay mao iyang ikagis pitos nana, ana siya. Perting grabe kayo. Pero si Job padayon gyud hugot kay iyang pagtuo sa Ginoo. So pagka ato na lang move on ang istorya, ato na lang basahon ang katapusan nga chapter sa iyahang kinabuhi. Muna na siya atong basahon. Okay? Psalm 42 verse 7. Psalm 42 verse 7. Kamoy basa ala. Maklaro man siguro. Verse 7, ready? Ready, read. Verse 8, go. Therefore take unto you now 7 bullocks and 7 rams, and go to my servant Job, and offer up yourselves a burnt offering. And my servant Job shall pray for you. For him will I accept, lest I deal with you after your folly. If that ye have not spoken of me, if in things was right, like my servant Job. Verse 9, go. So I will fast and night, and will die as you shine. And so far that I have not went and did according to the Lord my commanded them, the Lord also accepted Job. Verse 10, go. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Verse 11, go. Then came there unto him all his brethren, and all his sisters, and all they that had been of his acquaintance before. And he did there with him in his house. And they bemoaned him, and comforted him over all evil that the Lord had brought upon him. Every man also gave him a piece of money, and every one a earring of gold. Verse 12, go. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 40,000 sheep, and 6,000 camels, and 1,000 yoke of oxen, and 1,000 she-asses. Verse 13, go. He had also 7 sons and 3 daughters. Verse 14, go. And he called the name of the first Jemima, and the name of the second Uzziah, and the name of the third Keren-Happuch. Verse 15, go. And in all the land were no women found so fair as the daughters of Job, and their father gave them inheritance among their brethren. Verse 16, go. After this lived Job 140 years, and saw his sons and his sons' sons, even 4 generations. Okay, ang pautamahan ng malangit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong pulong, salamat sa matag usangan niya karon. Salamat sa grasya, kaluoy, panalangin bisan sa imong gipakaon kanamo sa snack Lord. Salamat kayo ang donate. Amahan namong langit nun, akong gipangamuyo kanimo Ginoo ang imong pagpataliwala karon, pinaagis pala ang spirito. Kini imong ulipon tagaig isusulte wala ni kahibalo. Akong ipangamuyo amahan nga tagaig conviction ang matag usa, abuga ang mga evil spirits pinaagis dugo ni Jesus Christ. O tabuni kami Ginoo sa bililhon nimong dugo. Salamat kay Ginoo sa awit special presentation amahan. Salamat kayo. O salamat sa wisdom imong gihatag sa among Sunday school teacher bisan sa among pianist bisan kaning among streaming Ginoo nga unta amahan na ay makaalinggat ani kaning streaming nato sa atong mensahe. Mahal na malangit nun, kinamong pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among butong personal man luwas. Amen. Okay? Lingkod ta. Okay, mao ni ang inyong gibasa ingon diri. O kini nahitabo sa ingon nga human nga ang Ginoo nakasulti niining mga pulunga ngadto ni Hope. Ang Ginoo miingon ngadto ni ilipas ang timanhon ang akong kapungot na halin batok kanimo o batok sa imong duha ka higala kay kamo wala mihisgot mahitungod kanako sa butang nga matarong. Ingon sa
nahimo sa akong sulugoon nga si Job. Sa ito pa na siya, kauban ni Job, tulo ni kabuok, nagbisita siguro niya sa pating paita sa iyang kinabuhi. Pero, ang ilang unang-una ba nga, nakasala yun si Job siguro sa Ginoo. Wala yun sila maghisgot nga, bisag kung sa'yo mahitabo sa tao, ang Ginoo matarong. Mao ni niya ato gibasa. Busa, giingnan sila nga, busa pagkuha nga na kaninyo karon og 7 ka turyong baka og 7 ka turong karniro o lakaw ngadto sa akong sulugoon nga si Job o paghalad alang sa inyong mga kaugalingon sa usa ka halad sinunog ug ang akong sulugoon nga si Job magampo alang kaninyo kay kaniya ako mudawat basin ako mutagad kaninyo subay sa inyong binuang diha ni ana nga kamo wala maghisgot kanako sa butang nga matarong sama sa akong sulugoon nga si Job. Sube liso po ng Ginoo mo pungot no? Pungot siya. Yeah. Then 9. Busa si Elipas nga timanhon og Bildad nga Syohanon og Sopar nga naamatnon miadto og mihimo sumala sa gisugo sa Ginoo kanila ang Ginoo usab midawat ni Job. Verse 10. Ug ang Ginoo miusab sa pagkabinihag ni Job sa diha nga siya miampo alang sa iyang mga higala usab ang Ginoo mihatag ni Job og kaduha nga kadaghanon sa iyang naangkon kaniadto. So masabtan nato diri nga atong gipanalanginan si Job kaniadto dahil pagkahuman sa iyahang pagsulay nga gialaw sa Ginoo siyawa ang sulayan sa siyawa di times 2 ang iyahang wealth unya miabot nga dito ngadto kaniya ang tanan niyang lalaking mga igsuon og tanan niyang babaeng mga igsuon ug ang tanan sila nga iyang mga kaila kaniadto og mikaon sa tinapay uban kaniya diha sa iyang balay og sila mipahasubo kaniya og milipay kaniya ibabaw sa tanang dautan nga ang Ginoo midala nganha kaniya ang matag tao usab mihatag kaniya og usa ka piraso sa kwarta o matag usa ka aritis nga bulawan. 12. Busa ang Ginoo mipanalangin sa ulahing katapusan ni Job labaw pa kaysa iyang sinugdan. Ngundiri kay siya dihay napulo og 4,000 ka karnero og 9,000 ka kamilyo og 1,000 ka yuguhan sa mga baka o 1,000 ka bayeng asno. Siya usab dihay 7 ka lalaking anak o 3 ka babaeng anak. 14. Og siya mitawag sa ngalan sa una si Jemima ug ang ngalan sa ikaduha Kisiya ug ang ngalan sa ikatulo Kirin Hapok. Mao ta ni ngalan nako ni Amira to anak ni Jid. Verse 15. Og diha sa tibuok yuta, paminaw, diha? Og diha sa tibuok yuta, walay mga babae nga nakaplagan nga ingon ka anyag sa babaeng mga anak ni Job. Di ko magupahag og anak ni. Og ang ilang amahan mihatag kanila og panulundon diha sa ilang kaigsuonan. Verse 16. Human niini nabuhi si Job sa usa ka gatos og kapatan katuig 140 og nakakita sa iyang lalaking mga anak og sa lalaking mga anak sa iyang lalaking mga anak mga apo-apo apostohon na ba bisan sa 4 ka kaliwatan busa si Job namatay ingon nga tigulang og puno sa mga adlaw puno sa kalipay mao na ang kinabuhi ni Job. So ang atong mensahe naguluhan ni siya His promise to provide. Ang iyang saad nga sangkapunta. Now, may statement na ko din I hope maka-follow mo.
God assumes full responsibility for our needs when we obey Him. You see? Balik ko na ko. Kamu ko na ibasa, nabi? Kamu ibasa. Ready, read. Mana na siya. God assumes full responsibility for our needs when we obey Him. Now, mungutana ko ninyo, tuo ba gyud mo ang Ginoo nga mahimo niya o doon na siya eagerness nga matagbo ang tanan natong mga kinahanglanon? Muna, salamat sa inyong amen. Most people would say, kadaghan ng mga tao musulti sila sa yes. Pero pag abot sa kalisod, moabot gani ang kalisod, moabot na ang mga problema o moabot ng mga kasubo, strikean kasubo ba? Sagalan ana, maghunaw na ta asa magkaha ang Ginoo no? Asa ka ang Ginoo? Where God is and how we can trust Him. Muna ang nasa itong unahuna. But the Lord, but the Lord is not only capable of meeting all our needs, He also is able to satisfy the deepest desires of our hearts. Kaniha na sa atong Sunday School, na dito si Jesus Christ, tinguha niya iyang tubangon ang mga desires at mga kasing-kasing. No, some questions this reasoning. Ang uban mo tana ilang question ni kaning line of reasoning ba ingon sila? I know God is capable of meeting my needs, but will He? Siya ba gyud mahimo sa Ginoo matagbo niya ang akong mga kinahanglanon, pero iya gyud kan tagboon. Because mga ikaw sila nga nahibalo ba ka ang Ginoo nga hangtod karon ga struggle pa ko, naning kamot pa ko. Abi nimo ingon ani, the Lord knows the battle that is ensuing around us. Nahibalo ang Ginoo. And while there are questions like katong pangutana nako ganiha, each one of us at some point we need to learn deeper principle. Balik ko nako. And while questions like this katong akong gisulti ganiha, sa matag usa kanato at some point nagkinahanglan nga makat-on tag lalom pa kaayo nga prinsipyo. Lalom nga prinsipyo ba? And that is how to focus our faith when we are under trial. Kung nata sa pagsulay, kinahanglan likod atong pagtuo. God is committed to meeting our needs. Ang Ginoo nato, committed siya nga tagbuo niya ang atong mga kinahanglanon. Pero primero, but first, He wants to know that we are committed to living our lives for Him. For Him. Si Ginoong Hesus, iyang istoryahan ng iyang mga disciple nga ayaw mo kasubo. Do not worry. Iyahang ibadlong sila, iingnan sila nga pangitaan ninyo una ang iyang gingharian o ang iyang pagkamatarong. O ang tanan ni mga butanga, igadugang ra kaninyo. At basahon ni Asya. Kamay basa na. Matthew 6:33. Read. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So mao na ingon sa book of Matthew, ingon sa apan pangitaan ninyo, si Jesus Christ magresulti ani. Apan pangitaan ninyo ang pag-una ang gingharian sa Dios. Og ang iyang pagkamatarong og tanan ini mga butanga itugang nganha kaninyo. Mao na niya ang isulti mismo ni Jesus Christ. So, this is a promise. Saad ni sa Ginoo, this is a promise. This is a commitment, pasalig ni sa Ginoo, and this is a pledge. Panumpa ni sa Ginoo nga ato i-claim. Pwede nato i-claim ni siya nga panumpa sa Ginoo. So,
God knows ang Ginoo, nahibalo siya, we have emotional and material needs. Nahibalo ang Ginoo, ana. Nahibalo ang Ginoo, kinahanglan ta pagkaon. Nahibalo ang Ginoo, kinahanglan ta shelter, kinahanglan ta balay. Nahibalo ang Ginoo nga kinahanglan ta kanang sense of belonging ba. Nahibalo ang Ginoo, kinahanglan ta sanina. Sampag ukay-ukay, sanina ramang yapon. So, but Jesus was telling his followers that the focus of their lives should not be set on material products or feel-good experiences. Instead, they were to set their hearts on God. Ilang ipahimutang ang ilang mga kasing-kasing sa Ginoo o sa iyang kingharian. Alang na ito mga Gentiles, kita mga Gentiles, ang atong kinahanglanon, gospel. 1 Corinthians 15:1-4, then, paghuman na, kung na-save na ka ng gospel, every need and desire nga naa sa tao, tagbuo na sa Dios. Tagbuo na sa Dios. The value of any commitment is based upon things. Mauna ang bili sa any commitment is based upon these things. Number one, the ability of the promise maker to fulfill the promise. Number two, the integrity of the promise maker, whether he has the character to follow through on the promise. So it's more on ability and it's more on integrity. God certainly qualifies on both accounts. Katong duha nga akong gi-enumerate ganiha, qualified ang Ginoo niadto. He has all the wisdom, naa sa Ginoo ang tanan wisdom, naa sa Ginoo ang tanang gahom, naa sa Ginoo ang ability necessary to fulfill His promises to us. Ngano man ni, kontrolado sa tanan kontrolado sa tanan butang, hindi kalibutan, kontrolado sa Ginoo. So, he also has the proven integrity. Proven ang integrity sa itong Ginoo. He always keeps His promises. Na mga promise niya din pag humana na ang promise, period o kama ba? Period or kama. Kanang saad sa Ginoo, yan ang tumanon. He is utterly faithful in His word. He is holy. He is immutable. Ang atong Dios, dili mausap. Dili mausap. He is unchanging. His commandments, His statutes, and His promises have not changed. Wala ni mo otro. They reflect our unchanging God. So, maunang mabasa na to sa ayang pulong Hebrews 13:8. Magkamara ko ibasa na. Hebrews 13:8. Ready? Read. So, mauna itong Ginoo, the same yesterday, today, and forever. Matod pa din in the book of Hebrews, Hesus Kristo, maora kagahapon, o karon, o sa kahangturan. Muna ang atong Diyos. So, when you have an unmet need, kung doon na tayo mga kinahanglanon nga wala matagbo, we first need to pray. Mo pray ta. And tell the Lord what you are facing. Pero abi ni may unani ba? Ang pultahan sa Ginoo, nga di Father, sirado na siya pultahan. Sirado na siya. Ang makaabre, kung muduol ka sa Ginoo, ang makaabre lang ana, kung naani mo si Jesus Christ. Kung naani mo si Jesus Christ, pag duol mo sa Ginoo, kanang pultahan, abri na na. Pero mintras wala pa kay Jesus Christ, imong kasing-kasing, kanang pultahan pa yung sa God Father, sirado na pirmi. Mauna kinahanglan na itong hinumduman. So when we have an unmet need, we first need to pray and tell the Lord what you are facing. Why? Because prayer is an act of faith. Prayer is an act of faith,
It declares your trust in God and His ability. Many times, ang Ginoo iya ba nang i-allow ang atong mga kinahanglanon aron muduol ta niya. Aron muduol ta niya nga matudluan ta niya nga musalig lang ta niya in a greater way. Mauna nga tagaan ta sa Ginoo o need. So, gusto na ko ipahibalo sa mata ko sa no problem is too complicated, too difficult for Him to handle. Inumdumi ragod ng kung makalugar ka basahan ng sugilano ni Job, sakit kayo ng kanang Book of Job, sakit kayo ng permiro, pero sa katapusan, murag malipay na po ka. So, no problem is too complicated with God. No problem is too difficult for God to handle. The real questions that we must answer are, how are we responding in the midst of your circumstances or situation? Unsa nimo pag-respond niadtong panahon nakastaliwala sa sitwasyon sa imong kinabuhi? And are you trusting Him or are you frantically looking for a way out of the difficulty without discovering what He wants you to learn? Kamalikon. Are you trusting God? Or nangita ba kag mga murabag nagkabuang kag pangita og mga pamaagi nga magawas ka anang imong kalisod nga wala hinuong ka ka-discover sa unsay gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya ang tinguha sa Ginoo, gusto siya ba nga daghan tag makatunan pinaagi sa iyahang tinguha sa tong kinabuhi. Jesus pledged that God would meet your needs when you seek first His kingdom and His righteousness. Balikon ako. Si Ginoong Hesus nagsaad nga ang Ginoo tagbuon ang tanan nimong needs niya, tanan nimong needs kung ikaw mangita sa iyang gingharian o sa iyang pagkamatarong. So, ang buot pasabot ani niya that He is obligated to meet your needs when you faithfully obey and trust Him. So kung dili ta faithful sa Ginoo, musunod niya o musalig niya, wala say obligasyon nato. Mauna nga ang Ginoo gipanalanginan gyud si Job kay obedient pa ka siya. Why mahimo ang Ginoo ni Job panalanginan gyud siya kay obedient pa siya. Yun ana ang pamaagi sa Ginoo. Now when we are walking in step with Him, kung naglakaw ta nga nagkuyog ta sa lakang sa Ginoo, He assumes full responsibility for the answer to your needs. Iyang i-assume ang full responsibility for the answer of your needs. He assumes full responsibility to answer our problems, to answer our challenges, and to answer whatever circumstances nga may tabo sa itong kinabuhi. But there is a catch here, na ani kinahanglan nga masayot ta ba. He does this, yan ang buhaton, according to His will. Pinaagi sa iyang kabubuton, pinaagi sa iyang katuyuan sa iyong kinabuhi, pinaagi sa mga plano niya sa itong kinabuhi, kaya ang Ginoo, doon naman siya plano sa itong kinabuhi, o pinaagi sa iyang timing. Timing sa Ginoo, dili atong timing. So, and meeting needs does not necessarily mean meeting every desire that we have. Balikon ako. Ang pagtagbo sa atong mga kinahanglan dili bot pasabot nga tagbuon niya ang tanan natong desire nga naa nato. He may choose to answer our prayers quickly. Mahimong mo pili siya sa pagtubag sa atong mga pag-ampo quickly, or maghulat siya sa panahon. He may wait for a season.
But regardless, when the answer comes, it will be perfect and it will encourage us. Amen. Mauna ang mahitabo. One of the greatest desires is for us to learn to trust His wisdom and timing. Balik ko na ko. One of God's greatest desires is for us to learn to trust Him, trust His wisdom and timing. Mutana ko niyo, doon na ba kay mga kanabang preconceived idea ba? Kanabang nahuna-huna na nimo ba? Doon na ba kay preconceived idea bahin aning unsaon paglihok sa Ginoo, pagtagbo sa atong mga kinahanglanon, or doon na ba kay nahuna-hunaan o kinsay gamiton sa Ginoo pagtagbo sa atong mga kinahanglanon? Abi nimo, kadaghanan sa mga tao ingon sila, well, if this man would just do such and such, kung ang tao mubuhimo aning kanini ang buluhatona or kanang bayhana, muagri siya nga iyang buhaton niya, so then my need would be met. Or they have said, well, I did such and therefore God must do this and that. Muna kasagarang una-una sa tao. Kanang mga tawhana, those who make statements like this may not be trusting the Lord. Posible wala sila magsalig sa Ginoo. Rather, they are demanding that God exerts effort, exerts His power on behalf of their wishes and command. Anytime we expect God to move in a certain way, we have missed the deeper lesson that He wants us to learn. Faith requires complete trust in Him. Balik ko na ko. Faith requires complete trust in Him, even when we do not understand why. He has allowed circumstances to unfold a certain way. Atong Ginoo gitugutan niya nga unsa mahitabo sa atong kinabuhi, paklio niya na in a certain way. Una-una alanggod ni. Una-una alanggod ning mga tao nga mabasa nato sa Biblia bitaw. Think of all the people in the Bible nga kinsa misalig yun sila sa Ginoo o tungod sa ilang pagsalig sa Ginoo nag-again sila og wondrous victory. Grabe kay kadaugan nga ilahang naangkon. Una-una alang si Moses. Una-una si Moses. Si Moses kriminal ba ito? Kriminal, nalayas na siya dito sa Egypt kay nakapatay man. Unaa si David. David, ang kadaugan ni David. Ang grabe yung kadaugan ni Esther. Esther, nga siya tungod niya o pag-ampo sa mga Hudyo, wala ra mapatay ang tanang mga Hudyo. Si Jeremiah, si Elijah, grabe kayo si Elijah, ang fire ni kastaas iya gipaubos, gihangyon niya ang Ginoo, sunugar ko di Ginoo, okay, wa man masunog ato mga idolatros nga mga preacher. Isunog sa Ginoo. Mga kadaugan sa mga disciples. Kadaugan ni Mary. Daghan pa. We should never obey God merely to manipulate our situation. God knows our hearts. Ang Ginoo nahibalo siya sa atong mga kasing-kasing. When we are surrendered to Him, kung surrender na to atong kasing-kasing ato si Ginoo, He sees our devotion and goes to work on our behalf. Mauna ang buhaton sa Ginoo diha sa iyang mga anak. God calls us to trust Him and Him alone to meet our needs and to be our total source of supply. Furthermore, the Lord requires that we obey Him as part of our trusting Him. Therefore, sultihan na to ang Ginoo, Lord, I trust you completely
to meet my needs in your timing and according to your methods. I want to lay down my selfish hope. I want to lay down my selfish dreams. I want to lay down my selfish desires. Mayroon ka, mold these things so that they represent your will for my life. And I will continue to obey you by the power of your Holy Spirit, believing that as I do, you will take care of me. So, mauna ang conclusion sa itong mensahe. You can count on God's love. You can count on God's wisdom. You can count on God's power and grace. He has never failed you. He is the God who cares. And He will provide what you need at just the right time. And when He does, it will be abundantly beyond all you imagine. So, sa pareha sa kinabuhi ni Job, kinahanglan lang yun ta obedient with all our heart. Nindog ta mag-ambot ta. Amahan mo langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong, salamat sa kinabuhi ni Job. Amahan, nasayod mi Ginoo, following that word in the book of Job, nga bisan pa sa mga butang na ami mga pagsulay, kami nga imong mga anak, Lord, sa gihapon, ikaw nag-amuma ka namo. Amahan, among gipangamuyo kanunay ang imong kaluoy, nga ikaw Ginoo sa kanunay, maghatag na mong pagtulunan, Lord, sa talang panahon, musalig kami kanimo. Kung ang iyon ang matang usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar. Ginoo, pakiistorya sa Ginoo, ang atong Ginoo, dako kayo, and He promises to provide us. Iksaad siya nga sangkapon ta niya. Let's do it. Okay, last pagtapos, ako ngayon matagusa, manindog ta. We're going to sing our last song. And we're going to sing Turn Your Eyes Upon Jesus. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, we pass and we follow Him there. Over us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Last verse. His word shall not fail you, His promise believe in, and all will be well. Then go
out to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Once again, daghang salamat sa matagusay. Amen. Karon na to ay duko at maulo magampota. Buig balaan nga Dios, makagahom sa tanan tag iya sa langit ug sa yuta, Dios nga balaan. Salamat Lord sa amoang panimbahon nga natapos karon. Salamat Lord sa mga taong gigamit alang sa kadaugan nining panimbahon. Salamat Lord for using our pastors pagdala sa preaching service. Heavenly Father, we are praying, O God, help us to know you more better, O God. We pray, the Heavenly Father, tabangi mi amahan, nga makaton kami pag-rely sa imuha, o pagsalig kanimo, Lord, kung unsay mong mahimo sa mong kinabuhi. We are praying, Lord, to bless your people, Lord, that as we depart in this place, may your divine protection, Lord, be upon sa matag-usa. Ay na mo ginapray kanimo, Lord, nga salain na po nga simana sa mong kinabuhi, pangayon na mo kanimo, ubanik kami amahan. And we pray, the Heavenly Father, that by next Sunday, mag-abot na po usab kami diri sa church. Kining tanan na ginasalig o ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus, Diyos, sa walay kang turan. Amen.